1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin batiin ng happy birthday si Marvic, kung saan ay si Marvic ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan today. So, happy birthday, and of course, wish all the best for your new year, di ba? So, syempre, good health. Tapos, ayan, so maraming salamat din sa iyo sa walang sawang pagsuporta mo sa akin. So, mga pa-super sticker na binibigay mo, maraming salamat, Marvic. And then, of course, sana pagpalain ka pa ng poong may kapal. And then, of course, yung good health mo talagang mas manatiling malusog ngayong kaarawan mo. So, yan. Happy birthday, Marvic. So, eto na nga. So, marami akong hatid na chika. Pero bago ako chumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi, at saka syempre sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat. So, yan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, Miss Earth. So, ginanap na sa Zamboanga ang kanilang swimsuit competition, kung saan naman talaga grabe panalo ang mga kandidata dito. At ito nga, ang nag-uwi ng Hakot Award, syempre, wala nang iba ang Miss Filipino Community of Queensland, Australia, kung saan siya ang tinanghal Best in Swimsuit. Kasama naman si Miss Payo Zamboanga si Bugay, at saka sa bronze naman ay si Putatan Iloilo. Congratulations sa mga nanalo. And then of course, best production number naman si Miss Filipino Community Queensland, Australia. Best in attire naman si Miss Ago La Union. And then of course, Mayor Choice Award naman si Miss Payo Zamboanga si Bugay. Governor Choice naman si Filipino Community of Queensland, Australia. Mabuhay ang lahat ng mga kandidata na talaga namang masasabi ko, in fairness naman, palaban at mukhang nangangamoy koroda na nga si Queensland, Australia, na baka siya ang tanghaling bagong Miss Earth Philippines ngayong taon na to. Diba? So, mukhang wala na naman tayong laban. Charot! So, yun. So, but happy ako para sa mga nagiging kandidata sa Miss Earth. Ang Miss Earth ay mananatiling Miss Earth, sabi ng ganon. At nakikita naman natin na hindi naman nila kailangan ng malalaking pangalan para tangkilikin yung kanilang pageant. At alam mo yun, nananatili talaga yung kanilang pageant ay matatag, matibay, at panalo. Diba? So yun, congratulations sa Miss Earth. Wala akong masabi sa Miss Earth kundi laban. Ang dami pang sumasali talaga, diba? Kung iisipin mo. But congratulations, Miss Earth. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Reyna Hispano-Americana, may pasabog. Dahil ngayon, pwede na ang single mother are welcome to join Reyna Hispano-Americana. Anong chika mo dito, Mama Sam?
Well, it's another mother issue. So, yon. So, ako wala naman ako masabi. Yun yung gusto nila, di ba? Pero para sa akin, tulad nga na sinasabi ko, na as long as possible, ayoko yung mga nanay magsisalihan pa sa pageant. Kasi para saan ba, di ba? Kasi parang feeling ko ang dami namang career na mag-o-open sa kanila. Pero syempre, dahil yung mga pageant organization ay wini-welcome na rin yung mga mother, kung ano man yung rason nila kung bakit okay na ang mga single mom, so, suportahan na lang natin, di ba? Ngayon, ang Reyna Hispano-Americana, hindi ko alam kung under pa rin ba to ni Mr. Arnold. Oho, kasi si Arnold kahapon, nagbigay na siya ng mga sa Queens, 'di ba? Ng mga titulo, ayun nga, 'di ba, yung mga bagong reyna. Pero hindi na pag-usapan ang Reyna Hispano-Americana kung sino nga ba ang ilalaban natin ngayong taon na to. Or maaari siya pa din at itutuloy na lang doon sa pagkorona ng bagong Miss World Philippines. Kasi magkakaroon pa naman ng pageant ang Miss World Philippines at dati naman na isasama dyan yung Reyna Hispano-Americana. Or else, kung wala na sa kanya to, maaaring mapunta na to sa ibang kampo na beauty national pageant sa ating bansa. Ang tanong, na kanino na siya? O, di ba? So, yun. So, ewan ko, wala akong naririnig na balita pero abangan natin yan very soon kung nakanino na nga ba ang Reyna Hispano-Americana ngayong taon na to. Siyempre, namayagpag naman sa Guatemala ang beauty ng Miss International at Miss Grand International, siyempre si Eva Tiglao. So, anong masasabi ko? Good dahil hindi lang sila pumunta doon para maupo at para, alam mo yung maging hurado. Nandoon sila para i-embrace din kung ano ang culture na meron ang Guatemala. And then nakakatuwa kasi mukhang nag-enjoy ng bonding together ang queen ng Miss International at ang queen ng Miss Grand International. So nakakatuwa kasi it's a relationship na nabibuild sa mga reyna-reyna. Minsan iniisip kasi natin, di ba, yung mga reyna parang ay nako, reyna sila sa ganito, hindi yan mamamansin sa reyna ng ganito. Pero dito pinapatunayan na kahit saan kapag galing platform or galing pageant, walang imposible na magkaroon ng relationship kahit ano pang continent ka. Like example, ito nga, di ba si Colombia and Philippines na alam natin na noon ay medyo nagkaroon ng konting scratch, di ba? Na scratch talaga eh. Konting alitan, hindi naman tampuhan or distansya, di ba? Gawa nga nung panahon ng Miss Universe, di ba? Medyo na-imbyar na ang mga taga-Colombia. Pero ngayon, nakita naman natin na nothing impossible. Sa pamamagitan din ng mga reyna natin, sila ang nagduduktong sa atin. Di ba? So, I'm happy. So, etong mundong to na ginagalawan natin is halos parang to become one, kahit ano pang lahi mo. Ayun yung magandang nahahatid ng beauty pageant. Kumbaga parang yung good relationship ng Venezuela and Philippines, Colombia and Philippines na dati ang naririnig natin puro negatibo mula sa mga Latinas country na mga maldita sila. Pero ngayon, tingnan nyo naman, ang gugud, di ba? At maganda yung relationship na pinapakita sa isa't isa. So, mabuhay, di ba? Ito lang makakailan, di ba? Ang Miss Grand All-Stars winners na from Colombia ay nagpunta sa Pilipinas at na-enjoy niya ang Philippines. Di ba? So, yun. So, mabuhay tayong lahat. At mabuhay ang mga taga-Colombia. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, finally, Michelle Arceo, kinoronahan uli bilang bagong Miss Tourism International Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Tingin mo, malakas ba ang laban ni Michelle Arceo sa Miss Tourism International? To be honest, ako kunin natin dyan ay back-to-back, no? Back-to-back para sa Miss Tourism International. And then, of course, we are excited dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang mangyayari. Di ba? Kasi back-to-back eh. Pero syempre, dahil nga malakas ang pambato natin, Michelle Arceo ay eloquent, beauty,
well, hindi imposible na makuha niya uli ang corona ng Miss Tourism International at maganda yan para sa laban ni Michelle Arceo kasi before naging first runner-up sa Miss Tourism, sa Miss Environment, tapos sa Reina Hispano-Americana, second runner-up, and then mali mo ngayon, titled na, o di ba? So I'm happy and then I'm so excited for eto nga, Michelle Arceo, na makapag-compete uli one more time. Di ba? So, yun. Ang tagal kaya hinintay yan ni Michelle Arceo. Kasi yung Miss Tourism World, di ba? Doon nga siya una nilagay, pero wala naman nangyari. So, at least ngayon, eto na. This is it. Di ba? So, congratulations, Michelle. At sana mailaban mo ang Pilipinas ng bonggang-bongga sa darating na Miss Tourism International. So, para naman sa sumunod na chika, Colombia possible mag-back-to-back sa Miss International. So, kinurunahan na nga ang bagong reyna ng Miss Colombia para sa Miss International kung saan sila ang may hawak ng titulong Miss International. At masasabi ko naman, wow, sexy at maganda pa rin ang bagong panalo sa Señorita Colombia. So, yung Señorita Colombia kasi, ito kasi, yung dati to Miss Universe. Ngayon, naging Miss International na lang. Pero happy naman ako dahil patuloy pa rin nagniningning ang Señorita Colombia at ang Miss International at nung nakaraang taon na ay nagwagi sila. So ngayon taon na to ang hamon sa bago nilang queens ay back-to-back win para sa Colombia, di ba? So may laban yung kandidata nila. Kasi naman, Diyos ko naman, ewan ko ba, ang mga taga-Señorita Colombia talaga, no? Ang liit lagi ng bewang. Oo. Yung parang trademark sa kanila yan, no? Na mahabang tignan, tapos maliit yung bewang. Sexy talaga ang mga Colombian beauty queen. At in fairness ngayon, ha, mas maganda sila ngayon. Ngayong mga panahon na to, mas gumanda ang mga Colombian beauty queen. Yung alam mo yon, yung parang dati kasi parang hindi ganun kakabog yung beauty nila kaya hindi rin sila nananalo eh. Pero ngayon talagang masasabi ko, in fairness ha, talagang pak na pak ang beauty nila at alam mo yun, may binubuga talaga yung ganda. Kaya good luck sa kanya. So wish all the best para sa reyna ng Señorita Colombia for the back-to-back. Ang hirap kaya ng back-to-back sa Miss International. Kasi minsan kung sino yung title holder, na El Tocuyo yung na El Tocuyo yung next queen, di ba? So yun, ayun yung na-experience natin sa Pilipinas, hindi pumapalo, pero in fairness naman, maganda talaga. At maganda talaga yung hugis ng katawan ng mga taga-Colombian, no? So yun. At syempre, good luck and wish all the best sa kanya. Para sa sumunod natin chika, Ana Patricia Lorenzo. Sabing ganun, the queen of the beat if ever she joined the first ever Reyna Pilipinas 2026. Tingin mo, Mama, sa manalo kaya? Sa Reyna Pilipinas, di ba, parang dalawang category siya. Isang for the MGI All-Stars at isa sa Miss Grand. Parang nga hindi na i-emphasize masyado yung Miss Grand Philippines. Para inaano nila for the MGI All-Stars. But hindi ko maintindihan. Saka na lang siguro natin pag-usapan ng todo-todo yung mga ganyang bagay kapag nag-start na yung pageant nila, nakita na natin na nag-run, nakita na natin na kumakabog na yung Reyna, di ba? For now, wala kasi akong idea doon sa pageant. Kaya ang hirap i-explain. So baka mamaya mali-mali pa yung sinasabi ko sa inyo. But kung tatanungin mo ko, kung sakali bang sasali si Patricia Ann Lorenzo sa MGI All-Stars, malakas ba yung laban? Ganon! Well, depende sa paghahanda, depende sa gagawin niyang eksena, depende sa preparasyon, sa ipapakita, di ba? So yun, na kay Patricia Ann Lorenzo. Nakita naman natin yung mga beauty queens natin from transgender na lumaban dito sa MGI All-Stars. Medyo hindi sila masyado napansin kahit ang kabog-kabog na. Pero nandoon ako na iba-iba naman ang klase ng tao. So, depende na yan sa ipapakita, depende yan sa galawan na ipapakita mo. Si Vietnam, maganda yung ipinakita niya na laban sa MGI All-Stars kasi talagang nakita naman ninyo kung paano siya magbaksak. So, ganun talaga. And then, tignan natin kung anong magiging laro ni Patricia Ann Lorenzo. But excited ako at looking forward ako kasi naniniwala ako na kaya niyang lumaban.
But nandoon na lang yan, depende na lang yan sa magiging laro niya, di ba? So, good luck ngayon pa lang and wish all the best sa magiging eksena niya kung sakaling mag-join siya. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Reyna Pilipinas, at saka MGI All-Stars. We are together to go to Miss Vietnam. Oho, para welcome sila sa Vietnam. Hindi ko alam kung anong meron sa Vietnam. Pero sa June 26, tama ba? At June 28, sa Sunday, sa next Sunday. So, ang pupunta ay eto na nga, MGI All-Stars Queen. Oho, and then kasama din si CJ Opiasa. At kasama din syempre si Emma Tiglao. At kasama din si Vina. Si Vina. Ito yung mga alagad ni Mr. Nawat ngayon. At saka syempre si Jojo Bragais. At syempre si Mr. Nawat. Hindi ko alam kung anong purpose kung bakit sila nandoon at ano ang meron doon. Sila ay inimbitahan ng bonggang-bongga. Pero parang feeling ko ito ay pakana or merong MGI All-Stars na magaganap kasi dyan sa Vietnam kung saan ang magiging national director ay si Miss Vietnam, yung second runner-up, di ba? So, natutuwa naman ako kasi alam niyo, sa totoo lang, nagiging maingay yung issues about dito, no? Pero, para sa mga taong involved dito, yan, example, Jojo Bragais, Emma Tiglao, CJ Opiasa, for the Philippines. So, natutuwa ako sa kanila kasi nagtatrabaho sila ng maayos. Kumbaga, parang tinatry nilang mag-build ng pageant na they are family and together again, di ba? So yun, yung parang sila. Kumbaga parang business Oo. And then, ayan, so lumalaki yung pamilya na meron. And then ako, natutuwa ako sa nakikita ko sa kanila na together sila with MGI All-Stars. Parang ang feeling ko nga, nakafocus na sila sa MGI All-Stars, hindi na sila nakafocus sa Miss Grand So ito ba yung ibig sabihin na unti-unti mawawala ang Miss Grand at MGI All-Stars na nandiyan? Ako, para sa akin, hindi ko naman nakikitang ganon. Pero ako, siguro, good vibes sila doon sa bagong pageant na sinimulan nila at nakita nila yung potential, and then, of course, bilang business partner, so they are trying to talaga together. And then looking forward ako syempre sa Reyna Pilipinas, kung ano nga ba ang ipapakita nila dyan, ano nga ba ang mangyayari. Ito nga ba ang isa sa mga kaabang-abang na pageant na papanoorin natin taon-taon. So yan. And then looking forward ako syempre sa mangyayari sa MGI All-Stars in the future. So for now, siguro maging happy tayo at suportahan natin Emma Tiglao, CJ Opiasa, and then of course Papa Nawat, and then Jojo Bragais, the Queen of MGI All-Stars, at syempre Vina. Di ba? Nawala si Vina, parang hindi ko alam kung bakit siya nandito. Alam ko Miss Universe Thailand siya. Pero siguro dahil part din siya at gusto siya ni Mr. Nawat talaga, na alam mo yon, dahil alam niya si Vina na sincere sa kanya ng bonggang-bongga, di ba? So yun, congratulations sa kanilang lahat at mabuhay sila, di ba? So inimbitahan sila dyan natural, pumunta sila, kung libre naman yung mga accommodation nila, why not coconut, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Atisa Manalo. Panalo daw sa pagpunta sa Myanmar, samantalang daw si Kitot ng Vietnam, ng Indonesia ay walang eksena. Sabing gano'n, kinabog pa daw ni Atisa Manalo itong si Kitot. Si Kitot daw ay reyna daw ng Miss Cosmo, pero after daw na maging reyna ng Miss Cosmo ay walang eksena. So, bakit daw si Atisa? Top 5 lang daw sa Miss Universe, pero ang dami daw ganap. To be honest, opportunities always come sa mga reyna na katulad ni Kitot at katulad ni Atisa.
So, hindi ko alam. Yes, biglang nanahimik si Kitot after niya ng Miss Cosmo. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba ang nangyari. Dati kasi maingay si Kitot because of Cosmo. Pero during her time, wala naman sila masyadong ginagawa. Katulad na lang ng Miss Cosmo winners ngayon. Di ba? Parang ando doon lang sila sa Vietnam. At either Chelsea Fernandez naka-stay sa Vietnam at hindi bumabalik sa Pilipinas. Bumabalik lang siya sa mga importanteng event. Katulad ng Miss Universe Philippines. Tapos balik na naman siya sa Vietnam. Tapos ito namang si Kitot, wala. Walang eksena, no? Oo. So, hindi may iwasan na talagang maikumpara talaga ang ganap ni Atisa na samantalang si Atisa ay naging third runner-up lang naman sa Miss Universe, but hindi mo malalang yon kasi third runner-up is a third runner-up at Miss Universe yun, no? Di ba? And then, ayun, so bukod doon sa pag-showbiz, bukod sa pag-artista, naging busy pa si Atisa sa pagpunta sa Myanmar at kung ano-ano pang mga eksena. So, patunay lang to na Atisa Manalo is truly shine like a diamond star in the universe. O, di ba? At samantalang si Kutot, ayun. So, nawala yung kinang. O, di ba? Totoo ba? Nawala ang kinang ni Kutot. So, ano man tingin ninyo? Ako parang feeling ko, tahimik lang after. Tapos parang hindi na siya naging remarkable. Parang walang eksena, walang ganap. So, yun lang. Pero, I think Kitot is Kitot. Oo. At alam naman natin yan si Kitot na laging pa-eksena yan. Diba? So, yun. So, abangan mo. Biglang chichika yan dyan. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.